So mga tol, matapos po makapasok sa ranking sa WBO Super Bantamweight Division si General Casimero kung saan inilagay po siya sa rank number 4, malaki na po ang tsansa na makalaban ni Casimero si Naoya Inoue. Yan ay kung magbo-voluntary title defense itong si Naoya Inoue. Kung titingnan po kasi natin mga tol ang ranking sa WBO, bukod tanging si Casimero lang po ang available na pwedeng makalaban ni Inoue kung magbo-voluntary title defense si Inoue. Hindi po kasi pwedeng makalaban ni Inoue ang rank number 1 na si Martin dahil may laban na po si Martin kay David Picasso sa October sa Saudi Arabia. Hindi rin po pwede si Junto Nakatani na nasa rank number 2 dahil nagpapagaling pa si Nakatani nang ma-surgery ito sa orbital bone na natabo niya kay Naoya Inoue, kaya hindi pa siya pwede makipag-rematch kay Inoue. Hindi rin pwede si Sam Goodman na nasa rank number 3 dahil may laban din po itong si Sam Goodman kay Roshoki Nishida para sa IBF title eliminator sa Super Bantam. Si Casimero lang po ang available para kay Naoya Inoue, pero yan po ay kung magbo-voluntary title defense si Inoue. Yung laban po kasi ni Inoue mga tol kay Bam Rodriguez, next year pa yun magaganap sa buwan pa ng January or February. Matagal-tagal pa yan mga tol, kaya pwede pang lumaban ng isang beses si Inoue ngayong taon na ito. At si Casimero nga po ang magandang makalaban ni Inoue. Kaso mga tol, mukhang iba po ang plano ni Koki Kameda kay Casimero. Nilatagan po ng plano si Casimero ng Kameda promotion ng 3-fight deal. Una, title eliminator. Pangalawa, World Championship. At pangatlo, title defense. Ang tanong dyan mga tol, kasama kaya sa plano na yan ang gustong laban ni Casimero ang laban dito kay Naoya Inoue? Napagalaman po kasi natin mga tol mula sa team ni Casimero na si Kuyang Joseph, ang posible palang makalaban ni Casimero sa December ay ang rematch dito kay Kiyunosuke Kameda. Matatandaan mga tol na sinabi ni Kuyang Joseph na manonood daw ng laban si Casimero sa September sa Japan. Yung maglalaban daw na yon, kung sino yung mananalo, yun daw ang makakalaban ni Casimero sa title eliminator sa December. So ang tinutukoy pala ni Kuyang Joseph na maglalaban sa September ay itong si Kiyunosuke Kameda. Pero hindi po binanggit ni Kuyang Joseph kung sino yung makakalaban ni Kiyunosuke Kameda. Pero parang sa tingin ko mga tol, ang makakalaban dyan ni Kiyunosuke Kameda, ang pinsan niyang si Tomoki Kameda. Patatandaan po kasi sa laban ni Casimero versus Luis Neri noong June 6, umakyat po ng ring itong si Kiyunosuke Kameda at hinamon niya ang kanyang pinsan ni si Tomoki Kameda. Kaya sa tingin ko mga tol, mukhang yan ang makakalaban ni Kiyunosuke Kameda, ang kanyang pinsan. So kung sino yung mananalo dyan, makakalaban ni Casimero sa December. Yung ikinwento ko kanina na si Kameda ay lalaban sa September at yun ay sinturon. Hanggat maaari, sinturon yun. Doon dadaan si Tata para maging number 1. Kung makuha niya ni Kameda ang sinturon, eh di mag-rematch sila ni Kameda. Kung mawala ang sinturon kay Kameda at nasa kabila, sa Meksikano, sa itim, or sa Japanese, eh yun ang kalaban ng Tata. Under na Kameda. Make sense mo, hindi? Lumalabas lang dyan mga tol na sa featherweight division lalaban si Casimero at hindi sa super bantam. Sa featherweight po kasi nakarank itong si Kiyunosuke Kameda at Tomoki. Kung pupunta po tayo sa WBA, rank number 3 po itong si Tomoki Kameda, habang rank number 7 naman po si Kiyunosuke Kameda. Pero ang nakapagtataka, sinasabi ni Kuyang Joseph na sa 122 pounds daw lalaban si Casimero. Kaya magulo dahil sa featherweight po lumalaban itong si Kiyunosuke Kameda. Di bali kung bababa ng division muli itong si Kiyunosuke Kameda sa super bantam. Pero malabo mga tol dahil sa featherweight nga ito nakaranking. Lumalabas lang dyan mga tol na kamag-anak ng promoter ni Casimero ang makakalaban niya sa December. Pero kung kasama po si Inoue sa fight contract na yan, eh mas okay na din naman natili si Casimero sa Kameda promotion. Kaya siguro napapaisip din si Casimero kung ano ang pipiliin niya, ang Kameda promotion ba or MP promotion. Yun nga lang, yung Kameda promotion meron ng plano para kay Casimero, pero yung ibang promotion walang plano. Kaya parang mas lumalamang po para kay Casimero ang Kameda promotion. Pero dahil pasok na po sa ranking si Casimero sa Super Bantam, pero dahil pasok na po si Casimero sa WBO Super Bantamweight ranking, baka may iba pang malalaking promotion ang lumapit kay Casimero. Maganda sana kung lapitan ni Torki Alalsik si Casimero. Sigurado na ang laban ni Casimero kay Inoue kapag nagkataon. Sa kabilang banda naman mga tol, Yumer Marshall nambugbog ng ka-sparring sa Japan. Hilo nga po itong ka-sparring ni Yumer mga tol. Nang tamaan niya ng kaliwa, agad nga pong hininto ang sparring noong maggurugi na ang hapon. Kick up. Wow! Stop.